Isang dalagang nais na maging tanyag sa larangan ng pag-aartista ang makakakuha ng atensyon ng isang taong mahilig magparamdam ng biglaan. Paano niya kaya makokontrol ang takot at gulat sa biglaang pagdating nito sa magulo niyang buhay? Araw-araw sa daming tumatakbo sa aking isipan, kung paanong napapagod ang aking katawan at isip ay nabubuhayan ako ng dugo sa tuwing nadadama ko ang mga walang hanggang suporta sa akin. Sa pagbabahagi ng mga istorya at kwento, aking nadadaan ang aking pagmamahal sa mga mambabasa ko. Naging kaugalian ko na ilagay ang aking sariling paa sa mga taong nakikilala ko at iniisip kung ano ang gagawin ko kung ako ang nasa kalagayan nila. Ito rin ang dahilan kung bakit ako sumusulat upang mabuksan ang kaisipan ng bawat tao na lahat tayo ay mga bida o kontrabida sa ating mga takbo sa buhay. Pangarap kong makagawa ng isang pinakamagandang obra na pupukaw sa lahat at tatangkilikin ng lubos. Ako ay lubos na nagpapasalamat sapagkat nabuhay ako sa makabagong henerasyon at teknolohiya. Kaya naman ay malaya akong naibabahagi ang aking mga akda. Sa awa at tulong naman ng Panginoon ay nagkaroon ako ng maliliit na mga pangkat na patuloy bumabasa sa aking mga akda. Kaunti man sila ay lubos ang aking pasasalamat. Ako ay nagtapos sa kolehiyo, subalit hindi ako nagtrabaho ukol sa kinuha kong kurso. Bagkus ay nagpakadalubhasa ako sa pagsusulat. Ano na naman ang ginagawa mo dyan, babe? Naputol ang pagmumuni ko nang biglang dumating ang aking nobya. May naisip lang ako para sa aking susunod na akda. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi at niyakap ng mahigpit. Kinuha ko ang aking smartphone. Pinakita sa kanya ang draft ng pinakamamahal kong akda na bala kong ipasa sa mga ahensya upang maging nobela. At ayon na rin sa isa kong solid na mambabasa, ay nais niyang gawa ng pelikula ang isa sa mga gagawin kong magandang akda. Wow, babe! Napakaganda naman! Synopsis pa lang nakakaabang na. Di malayo na makikita ko na ang mga aklat mo sa mga bookstore o sa mga pelikula na screenwriter at ang pangalan na Philip Ramos. Natawa ako sa mga binigkas ng aking nobya. Nagkakilala kami sa isang event sa aming universidad. Scholar ako, samantalang siya naman ay galing sa mayamang pamilya. Kahit ayaw sa akin na pamilya niya ay wala silang magawa dahil mahal talaga namin ang isa't isa. Maraming salamat, Roselia. Mahal na mahal kita. Niyakap niya muli ako at tinalikan sa akin labi. Ako na magpapaayos ng smartphone mo mamaya. Napangiti naman ako at tuluyang ibinigay sa kanya ang aking smartphone. Nasira kasi ang aking phone at wala pa akong salary kaya sagot na raw muna niya ang pagpapaayos nito. Lagi si Roselia bumibisita sa aking kondo pero wala pang nangyayari sa amin. Iginagalang ko siya at gusto kong nasusunod lahat ng kanyang gusto. Nauna na siyang magpaalam sapagkat kailangan niyang sunduin ang pasaway na nakakabata nitong kapatid na lalaki at dito muna pansamantalang patutulugin bago bumiyahe sa tahanan nila. Hello Kuya Philip, kamusta ka na? Dumating na si Roselia at ang kapatid nitong si Rogelio. Hinalikan ko si Roselia at tinapik ang balikat ni Rogelio. Kumusta na ang bagong graduate, Roger? Pwede ka naman dito tumira lalo na at malapit lang sa universidad na papasukan mo. Baka maabala ko po kayo ni Ate Rose, Kuya Philip. Pero gusto ko muna dito maglibot. Kung gusto mo ng mahal kong si Philip, papayagan kita sa gusto mo, Roger. Tumango ako kay Rose at ngumiti sa kanya dahil alam ko na yun ang gusto niya. Ilang araw na nanatili si Roger sa condo at naglibot-libot sa lugar. Siya na rin na nag-ayos ng aking smartphone dahil marunong pala siya. Sa ilang araw na nagdaan ay nagtataka ako kung bakit wala pang update sa akin ang mga film agency at publishing houses sa aking mga akda. Naging mapanatili naman sa labas si Roger at minsan ay di ako pinapansin at dinadaanan na lamang ako. Siguro, nakaaway na naman ito ang mga magulang nila.
Dahil sobra na ang aking pagka-excite, ay pinost ko ang aking mga proposal na mga akda sa social media. Naisipan ko munang magluto dahil mamaya ay pupunta ang aking nobya para maghapunan kaming tatlo ni Roger. Nang matapos kong magluto, ay naisipan kong bumalik sa social media. Ako ay nangingiti sa mga magiging reaksyon ng aking mga mambabasa, subalit napawi ito ng lahat sila ay magbigay sa akin ng mga angry reacts. Acting magnanakaw to. Hala, magnanakaw ng mga akda. Gayang-gaya talaga sa mga akda ni Mark Gomez. Di na nahiya, aber. Palitan mo lang sana kahit names eh. Copy-paster much, Sir Philip Ramos. Nawala ang respeto ko sa magnanakaw na ito. Pweh, wala kang karapatang nakawan ng aming Lodi, Mark Gomez. Mamatay ka na, Philip Ramos. Ako ay nagulat sa lahat na nangyayari at di ko kinaya ang mga binibitiwan nilang mga salita. Nakita kong unti-unting nawala lahat ng followers ko at halos nasa 50 na lamang ang mga nasa friend list ko na dating nasa 5,000. Aking sinearch kung sino ba itong Mark Gomez na kanilang binabanggit. Isang sikat na binatang artista. Di kami nagkakalayo ng edad. Mukhang nasa mid-20s na rin siya. Nakaraan lamang ay naanunsyo ang kanyang management na papasukin niya ang pagiging screenwriter at novelista. Tiningnan ko ang mga akda niya at walang pinagkaiba at parehas na parehas ang mga akda namin. Nagbigay ng release ang management niya ng mga proof at evidence na sulat kamay ito ni Mark Gomez. Dali-dali kong hinanap lahat ng manuscript ko, physically at digitally. Wala akong mahanap. Kahit ang mga softwares at mga sulat kamay ko ay nawawala. Anong ginagawa mo, Philip? Nabigla ako nang sumulpot ang aking nobya at sinabi sa kanya mga nangyari. Magsasalita na sana siya nang biglang dumating ang nagkukumahog na si Roger. Ate, tulong! Anong nangyari, Roger? Nagtataka akong napalingon kay Roger. Kita ko ang pagkabalisa niya at pagkailang niya. Ate, ipakukulong nila ako kapag umamin ako. Malalakas at mayayaman sila. Patuloy na pagluha niya at nanginginig sa bisig ni Rose. Hindi ko matiis kaya naman ay nagsalita na ako. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Rogelio? Di ko mapigilang banggit sa buo niyang pangalan. May nakita kasi akong mga akda na nakasave sa phone mo. Kuya, kaya naman binenta ko ito sa mga publishing houses. Kailangan ko kasi ng malaking pera pambayad sa utang ko sa drug racing. Naka-freeze ang mga bank accounts ko at ayaw ni Papa na i-unfreeze yun. Nagdilim ang aking paningin sa sinabi ni Rogelio at maski si Rose ay nabigla din. Ikaw ang nagnakaw sa mga akda ko at binenta mo? Asa na ang mga manuscript ko? Kuya, wala akong magawa. Tinatakot nila ako na ipapakulong kaya sinunog. At dinilit ko lahat ng proof na ikaw ang sumulat ng mga yun. Halos mapuno ang nag-aalab na galit sa aking puso. At pakiramdam ko ay nagiging malabo na ang aking kaisipan. Hinata ko siya patayo at hinila palabas ng kondo. Kailangan mong aminin ang nagawa mo at ayusin lahat ng ito. At kung magkakakaso man, let's make an appeal. Nagulat ako nang biglang lumapit si Rose sa akin at sinambal ako ng malakas at di pa siya nakontento at tinadyakan ako sa aking maselang bahagi. Nahihibang ka na ba, Philip? Napakasakin mo. Dahil sa karangyaan at pera, gusto mong makulong ang kapatid kong menor? Ako ay namimilipit sa sakit at hindi ko magawang makapagsalita sa sakit na nararamdaman ko. Tumingin ako kay Roselia na may galit sa mukha. Dahil sa kasikatan, ay hahayaan mo makulong kapatid ko? Istorya lang yan. Gumawa ka ulit. Problema ba yun? Subukan mo lang kantiin ng kapatid ko. Makakalaban mo ko at mag-break up na din tayo. Maliwanag ba? Eto ang gusto ko. Kaya sundin mo. Tuluyan akong iniwan ni Rose kasama ang kapatid niyang si Roger. Iniwan nila akong basagan ng puso at labis-labis ang kalungkutang nadarama. Nagpatuloy ang panghaharas sa akin at pangpupuli sa online. Kinuha nila ang mga litrato ko at binababoy ito at ginawang katatawanan. Nawala lahat ng mababasang nagtitiwala sa akin at lahat sila ay pinaparatangan akong magnanakaw at walang kwenta. Sa ilang araw na dumadaan ay laman sa balita sa telebisyon
At social media, si Mark Gomez at ang successful projects na nakalap nito sa mga akda ko. Malalaking mga kumpanya, mga bigating production at unlimited financial support ang mga nakuha niya at magsisimula ng mag-shoot ng isa sa mga akda ko. Dahil wala akong maipakitang ebidensya at nabansagan akong magnanakaw ng taon na dapat mamatay na. Hindi na nagpaparamdam sa akin ang aking nobya at ramdam ko ang panlalamig niya at paglayo sa akin. Lagi rin akong nakakatanggap ng mga karton na may lamang mga patay na hayop at mga death threats. Naiisipan kong tumungo sa labas upang bumili na makakain. Sinuot ko ang mask ko, cap at hood at tumungo sa elevator. Pigilan niyo siya. Nasaan na siya? Bakit niyo hinayaan makapasok sa kondo yun? Hindi ko pinansin ang mga komasyon na naririnig ko at tuluyan na ako nakasakay sa elevator. Nang sa kalagitnaan na ako mula sa 20th floor, ay biglang nawala ng kuryente at huminto ang sinasakyan kong elevator. Nagulat ako at pinakalma ang sarili nang biglang may narinig akong naputol na kable sa taasan ko at biglang bumagsak ang elevator ng mabilis. Naramdaman ko na lang ang malakas na impact na para ba akong dinudurog ng buhay. Ang sakit ng buong katawan ko at ang ulo ko ay nakaramdam ng malakas na pagkakauntog. Di ko na sigurong matutupad ang aking mga pangarap. Hanggang dito na lamang ako. I'm officially signing off. The Unexpected First Encounter. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, ay hindi nito mapipigilan ang malakihang pagtitipon-tipon ng mamamayan at sa pataas na palapag ay makikitang nakatayo ang pinakamamahal na prinsipe ng kaharian, hagka ng kanyang pinakamamahal na prinsesa. Mababatid ang angking kakisigan at kagupuhan ng prinsipe. Sa kanyang malaaraw na buhok at luntian na mga mata, ay kahit sino ay manghihina sa tuwing tititigan ng prinsipe. Ang kanyang bagong asawa naman at ang bagong nakoronahang prinsesa na magiging rina ng kaharian ay may taglay ding kagandahan. Patuloy na dumadaloy sa hangin ang mahaba nitong mapulang buhok. Ngunit sa kabila ng mga oras na iyon ay di nila mahihigitan ang babaeng nakaluhod na may gapos ang mga kamay at ang suot nito ay maruming-marumi na. Kahit na ganoon ay di nito maikukubli ang gandang taglay niya na kahit sino man ay wala pang nakakapantay sa lahat ng mga kaharian. Lumapit ang prinsipe sa kanya na may dalang espada, samantalang ang dalawang royal guard na may hawak sa babaeng nakagapos ay tinadyakan siya at binagsak ang kanyang ulo. Ano ang masasabi mo pa, Ariana? Pagkatapos mong patayin lahat ng nasa angkan mo, sakta ng aking asawa, tingin mo makakatakas ka sa mga krimeng nagawa mo? Tumingala si Ariana sa nakoronohang bagong magiging hari ng kahariang ito, ang pinakamamahal nilang prinsipe. Puno ng puot at galit ang mga mata ng prinsipeng tumitig sa kanya. Wala na ang dating pagmamahal na meron sa pagitan nilang dalawa. Hindi maiisip ni Ariana kung saan nagsimula ang lahat. Isa siyang hinirang na babaeng kawal mula sa angkan niya. Sila ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga noble. Pangalawa sa royal family. Nagtapat ng damdamin sa kanya ang prinsipe at naging magkasintahan silang dalawa. Naging ubos ang kanyang panahon sapagkat naukol ang panahon niya sa pakikibaka sa mga dayuhang mananakop sa kanilang kaharian. Naramdaman niya ang pagiging malamig ng kanyang nobyo at ang mga balitang may dinadaluhan itong ibang dalaga ay di niya pinansin. Alam niyang tapat sa kanya ang prinsipe at mahal siya nito ng lubos. Alam din ng mamamayan na siya ang susunod na reyna ng kaharian. Nang matapos ang pakikipagdigma ay tuloy siyang tumungo sa kanyang angkan at pamilya. Ayaw niyang mapangaralan ng sobra-sobra sa mga nagawa niya para sa kaharian. Di niya alam kung anong nangyari, subalit nakita na lang niya ang sarili niyang pinapatay lahat ng angkan niya. Di niya makontrol ang katawan niya at di lang siya mag-isang pumapatay sa kanyang angkan. Marami sila. Nagulat si Ariana. Pagising niya ay nasa kulungan siya at tinotorture siya roon.
Pinapaamin kung bakit niya nagawang patayin ang kanyang mga magulang at angkan. Nakipagsabwatan raw siya sa mga dayuhan upang pahinain ang kanilang kaharian. Ganito na lang ba ang sasapitin ko? Basag na basag ang puso ni Ariana, lalo na at nalaman niyang ikinasal na ang kanyang nobyo sa nababalitang dalagang inaalalayan nito. Minsan siyang binisita ng bagong prinsesa ng kaharian at lumuluhang sinabi sa kanya na patawad. Hindi masigurado ni Ariana kung ano ang hinihinging kapatawaran niya. Hirap na masagot ni Ariana ang katanungan ng prinsipe. Makikita sa kanyang mga mata ang bigati sa pangyayari. Naluluha siyang muling tumingin sa prinsipe at dumura sa paahan niya. Nanlaki ang mga mata ng prinsipe at walang pag-aalinlangang itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Ariana. Hanggang ngayon ba ay kaya mo pa rin ipakita ang tunay mong kulay, Ariana? Tinitigan niya ng masama ang dating kasintahan. Sa mga oras na iyon ay walang nararamdamang pagmamahal o kahit awa ang prinsipe kay Ariana. Nakikita ng prinsipe na muling bumubuka ang mga labi ni Ariana at naalerto siya. Isa kang malaking hibang, Prinsipe Gerald. Nagawa mo akong lokohin at pagmahal ng iba? Babagsak ang kahiriang ito sa mga kamay mo. Puno ng luha at nahihirapang banggit ni Ariana. Nahihirapan siyang huminga sa sobrang sakit ng damdamin na kanyang nararamdaman. Namatay lahat ng angkan niya at ang kanyang nobyo ay nagpakasal sa iba. Hindi mapigilan ni Principal Gerald ang galit at puot sa mga sinalita ni Ariana. Kaya naman wala siyang pag-aalinlangan na iwas-iwas ang kanyang espada sa leeg ni Ariana at tuluyan naghiwalay ang ulo at katawan ni Ariana. Ang huling nakita na lamang ng prinsipe ay ang mapayapang pagtanggap ni Ariana sa kanyang kamatayan. Natawa naman ang lahat ng mamamayan at sa wakas ay patay na ang kriminal na magpapahamak sa kanilang kaharian. Then cut! Tumayo at nagpalakpakan ng 3 judges sa audition na ginaganap ngayon sa sobrang kasikatan na nobelang Her Husband is My Lover na isinulat ng tanyag na si Mark Gomez. Ang nobela ay nakaset sa makalumang panahon, gaya ng Europa na may mga kapangyarihan ang mga tao at gustong-gusto ng lahat ng edad, mapabata man o matanda, at lahat ng citizens ay nagmakaawa na gawin ito ng pelikula, kaya naman ay isinasagawa nila ito. Sa ilang araw na audition ay wala pa rin silang napipiling gaganap bilang si Ariana von Heracles at sila ay talagang naiinip na. Ayaw nilang basta-basta ang proseso sapagkat malaking pera ang nakaukol na budget ng pelikula. Kakauwi lang sa bansa ni Anesha at lakas loob siyang nakipagsapalaran upang marating ang audition site. Napakalaki ng kanyang ngiti sapagkat alam niya na makukuha niya ang role ni Ariana, ang tragic female lead ng nobelang Her Husband is My Lover na isinulat ni Mark Gomez. Napakahusay mo, iha! Sa wakas, may magbibigay buhay na kay Ariana. Buti at dumating ka. Hindi pa rin maalis sa kanila ang pagkamangha at gulat sa husay ng pag-arte niya. Dama nila ito at pakiramdam nila ay kasama sila sa mga eksena kanina. Ilang beses na pinag-aralan ni Anisha ang script at talaga namang mahal na mahal niya ang nobelang ito. Sinabihan siya ng crew at judges na magbigay ng kanyang numero upang makontak siya sa initial na cast screening. Tumungong masayang pabalik si Anisha sa kanyang tinutuluyang kondo, dala ang matamis ng ngiti at bagong pag-asa sa kanyang buhay. Si Anisha ay napakagandang babae na pang beauty queen sa edad na 23. Matangkad at maganda ang bawat pagkakapwesto ng kanyang mga korte sa katawan. Sa wakas, ay makakabalik na ako sa aking naudot na pangarap. Ilang taon na ang lumipas simula nang mangyari ang bagay na nagdulot sa kanyang kapahamakan. Nang siya ay dalaga pa ay sumikat siyang artista at talaga namang tinitingala ng lahat hanggang sa mag-20 anyo siya. Ang di alam ng kanyang mga fans na sa likod ng kamera ay pinagsasamantalahan siya ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng kinikita niya ay napupunta sa kanyang mga magulang. Kahit pambili ng phone o mga damit ay walang binibigay sa kanya dahil gastos lamang iyon.
Tama lang na ang kanyang kita ay mapunta sa kanila dahil pinapakain at pinag-aaral nila siya. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral at pagtatrabaho ay siya ang pinapakilos sa kanilang tahanan. Dapat lang nagawin mo lahat ng ito, Anisha. Kaya kami nag-anak ay upang pagsilbihan kami at utang mo sa amin ang buhay mo. Lalo pang lumala ang lahat ng minsan siyang nagkaroon ng malubhang sakit at ayaw siyang ipagamot ng kanyang mga magulang dahil gastos raw ito. Di pa sila nakontento at sinasaktan siya ng pisikal dahil mawawalan daw sila ng kita sa kanya. Sumabay pa siya sa problema nila. Tumulong ang manager ni Anesha at lumaban siya sa kanyang mga magulang sa korte. Nanalo ang panig ni Anesha at binigyan siya ng karapatan na bumukod sa kanyang pamilya at makakuha ng iilang pera sa pinagkakakitaan niya. Nawala ang lahat ng funds niya dahil nakaapekto ang sakit niya sa kanyang balat at tinubuan siya ng mga pantal at maliliit na bukol sa kanyang buong mukha. Sa edad na 20 anyos ay bumukod siya at nakamit ni Anisha ang kalayaan. Subalit ang kapalit noon ay ang pagkawala ng kanyang ganda at trabaho. Tinawag siya na buong bayan na walang kwentang anak at masahol pa sa aso dahil nagawa niyang kasuhan at sakta ng sariling mga magulang. Wala daw siyang mararating at isusumpa siya ng Diyos. Di ininda ng panig ni Anesha ang makasabi-sabi at ang kanyang management na ang bahala sa lahat. Pinalipad siya sa bansang South Korea upang doon magpagaling at magpakadalubhasa pa sa larangan ng pag-aartista. Simula nang mabasa ni Anesha ang bagong novela ni Mark Gomez, ay nagdala ito sa kanya ng bagong pag-asa at mahal na mahal niya ang nobelang ito kaya nais niyang maging bahagi sa pelikulang ito. Natanaw na ni Anesha ang elevator patungo sa pataas na palapag ng kondo niya. Patuloy siyang nagme-memorize ng linya sa script sa phone niya at umaarte sa loob ng elevator. Wala na ibang nakasakay kaya malakas ang loob niyang mag-acting. Di niya napansin ang oras at naaliw siya sa paulit-ulit na pagbigkas ng istorya sa nobela at script. Nang mapansin niyang may katabi siya, bigla siyang nakaramdam ng panginginig at lamig sa kanyang batok. Anong meron? Bakit nakalutang ang mga paa niya? Hindi alam ni Anesha, lumalakas ang pintig ng puso ni Anesha at di niya maaninag ang kabuuan nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at di sinasadyang nalaglag ang kanyang phone. Kita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagbaba ng nakalutang at pagtungo nito sa pagan ni Anesha. Tuluyan niya nakita ang kabuuan nito. Nakapantalon at nakahudi ito. Napakalaki ng mata ni Anesha na makitang dinampot nito ang phone niya at inabot sa kanya. Kinilabutan siya ng husto sa Anesha at di niya pinansin ito. Nagpatay mali siya na hindi niya nakikita ang multo sa harap niya. Tumayo ang multo at lumapit sa kanya at ang tanging ginagawa niya na lamang ay ang pagpapalakas ni Anesha ng kanyang loob at tapang. Please, Panginoon, ilayo niyo po ako sa tukso. Sa katatakotang ito, maawa ka po. Tumayo ng husto ang mga balahibo ni Anesha, lalo na nung namatay ang ilaw at kuryente sa loob ng elevator. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Halos mabaliw na si Anesha sa nangyayari lalo na at nilapit ng multo ang mukha nito sa mukha niya. Hindi na kaya ni Anesha ang takot at tuluyan na siyang nahimatay. The Past. Malagim-lagim ang dilim na bumabalot sa lahat ng crew na nasa shooting site. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng lamig sa kanilang mga batok at kapwa tumataas ang kanilang mga balahibo. Kahit sa lalim ng kadiliman ay natatanaw pa rin ni Anesha si Precious. Kitang-kita ang bumabalot na galit at nais nitong sumabog sa pagkahumig. Nakatanglaw kay Mark Gomez at sa nobya nito. Hindi na napansin nito ang unti-unti niyang tila na naglalaho gaya ng isang bula. Hindi kaya ni Anesha na mawala si Precious, kaya naman hinawakan niya ito at niyakap. Nakaramdam si Anesha ng sakit at tila ba kinukuryente ang kanyang katawan. Kasabay ng sakit ay may dumadaloy na alaala sa isip ni Anesha. Sumasakit ng matindi ang kanyang ulo, kasama ng mga alaalang dumadaloy na alam niyang hindi kanya.
Wow, babe. Napakaganda naman. Synopsis pa lang, nakakaabang na. Di malayo na makikita ko na ang mga aklat mo sa mga bookstore o sa mga pelikula na screenwriter at ang pangalan na Philip Ramos. Maraming salamat, Rosalia. Mahal na mahal kita. Pesteng magnanakaw to. Hala, magnanakaw na ng mga akda? Gaya-gaya talaga sa mga akda ni Mark Gomez. Ate, ipapakulong nila ako kapag umamin ako. Malalakas at mayayaman sila. Ikaw ang nagnakaw sa mga akda ko at binenta mo? Asa na ang mga manuscript ko? Ikaw ang nagnakaw sa mga akda ko. Anong ginagawa mo? Dahil sa kasikatan, ay hahayaan mo makulong kapatid ko? Istorya lang yan. Gumawa ka ulit, problema ba yon? Subukan mo lang kantiin ng kapatid ko, makakalaban mo ako, at mag-break up na din tayo. Maliwanag ba? Ito ang gusto ko kaya sundin mo. Copy-paster March, Sir Philip Ramos. Nawala ang respeto ko sa magnanakaw na ito, wala kang karapatang nakawan ng aming Lodi, Mark Gomez. Mamatay ka na, Philip Ramos. Sa sobrang tindi ng mga nakikita ni Anesha, ay tuluyan siyang nahimatay at kasabay ng paglahong parang bula ni Precious. Nagmutawi ang kaguluhan at kadiliman sa mga oras na iyon. Samantala, isa sa pinakamataas at marangyang gusali sa gitna ng syudad. Matatanaw ang isang lalaking nakayuko at tila malalim ang kanyang iniisip. Mararamdaman ang kadakilaan at kayamanan sa kanyang pagdadala sa sarili. Ang kanyang kamay ay patuloy na tumatapik sa kanyang mesa habang nakaupo sa isang marangyang upuan. Natatangi para sa isa sa pinakamayamang negosyo sa bansa, ang mga Yuseco Enterprises. Biglang may pumasok sa kanyang opisina at nadako ang kanyang paningin sa kanyang assistant. Sir Apollo Yuseco, nakalap ko na ang lahat ng kakailanganin natin. Tinanggap ni Apollo ang lahat ng dokumentong ibinigay sa kanya ng assistant. Umarko ng madilim, nangiti ang kanyang mga labi. Oras na para pagbayaran nilang lahat ng ginawa nila sa bunso kong kapatid. Napalunok ng husto ang assistant at nais niyang tirikan ng mga kandila ang mga taong nagpagalit sa kanyang boss. Nasaan na ang kanyang katawan? Hindi niyo pa rin nakikita? Meron na po tayong lead at inaantay na lang po natin ang resulta. Kinakabahang sumagot ang assistant kay Apollo. Alam ng assistant na nais ni Apollo na mabilis ang lahat ng bagay na kanyang naising ipagawa, lalo na kung tungkol ito sa kanyang kapatid. Tumayo si Apollo at tumingin sa malaking bintana na natatanglawan ng buong kalakihan ng syudad. Iniwan na ng tuluyan ng assistant si Apollo na may malalim na pag-iisip habang nakatanglaw sa likuran nitong bintana na may bahid ng matinding kalungkutan sa mukha ni Apollo. Hindi malilimutan ni Apollo ang mga nakaraan at ang dahilan kung bakit nagpakalayo at nawala ang kanyang kapatid, si Precious Yuseco. Masaya silang namumuhay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang batang kapatid na si Precious. Ang kanilang ina ay isang mananahi, samantalang ang kanilang ama naman ay isang magsasaka sa kanilang bukirin na di gaano kalakihan. Masaya silang namumuhay ng buo nang biglang dumating ang mga taong may kasuotan ng karangyaan. Ang dalawang magkapatid na si Apollo at Precious ay pawang nasa kanilang mga silid at pilit na nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Megara, natitiis mo ba na maging ganito ang buhay ng asawa mo? Anak na mga Yuseko ay pinagsasasaka mo lamang? Senyor, huwag niyong mahamak ang aking asawa. Gusto ko ng ganitong pamumuhay at wala na akong balak pang bumalik sa pamilyang yon. Nag-aalab ang mga mata ni Lucky na nakamasid sa kanilang mga bisita na hinahamak ang kanyang asawa. Napansin ni Apollo na tuluyan ang umalis sa mga bisita habang ang kanyang mga magulang ay magkayakap. Pagsisisihan niyo to at babalik ka din sa pamilya, Loki. Yan ang huling narinig ni Apollo at hindi na sila kailan pa nakitang muli. Lumipas ang mga panahon at nagbinata na sina Apollo at Precious. Nagkaroon ng malubhang sakit ang kanilang ina at ang kanilang mga lupain ay ninanakaw at pilit na kinukuha ng mga mamimili ng lupa. Simula nang magkasakit ang kanilang ina, ay nagkaroon ng pagkagusto si Precious sa pag-aaral ng medisina upang mapagaling ang kanyang ina. Kaya naman ay lagi itong tumutungo sa bayan
at nakikiusap sa ibang mga doktor ng bayan na turuan siya sa medisina. Sadyang lumulubha na ang sakit ng kanilang ina. Kaya naman, ang kanilang ama ang nagpasyang bumalik kasama ang buong pamilya sa Yuseco at doon mamuhay. Napakaganda ng buhay ni na Apollo at Precious at gumaling din ang kanilang ina. Subalit sa kanilang pagbabalik at pananatili sa angkyan ng mga Yuseco, ay nagdala rin ito ng panibagong trahedya na magpapagbago sa kanilang mga buhay. Precious, anak, talaga bang magpapaiwan ka at hindi sasama sa ating outing? Tanong ng kanilang ina kay Precious. Ngumiti ang binata sa kanyang ina at umiling. Kailangan ko pong matapos ang gawain para sa eskwela po, inay. Susunod na lamang po ako at papahatid kay Mang Julio. Tuluyan nang umalis na lang ang kanilang sasakyan, sina Apollo at ang kanyang mga magulang, habang nasa daan patungo sa kanilang destinasyon sa isang probensya, ay napansin ni Apollo na nasira ang brake ng sasakyan. Kaya naman ay nagpasya silang ihinto muna ang sasakyan. Iniwan ni Apollo ang kanyang mga magulang sa loob ng sasakyan upang maghanap ng tulong nang biglang sumabog ng malakas ang sasakyan, at ang huling nakita na lang ni Apollo ay ang paglamon na malaking apoy sa kanyang mga magulang habang siya ay tumalsik sa isang puno at nawala ng malay. Sa pagkawala ng kanilang mga magulang ay nagkaroon ng lamat sa pagitan ni Precious at Apollo. Nawala ng gana sa mundo si Apollo at walang ibang hinangad upang mapa sa kamay ang lahat ng kayamanan ng Yuseco at maparusahan ang mga may sala sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Kuya Apollo, paano mo naatim na hawakan ang kayamanang pumaslang sa ating mga magulang? Labas ka sa gulong ito, Precious. Huwag mo akong panghimasukan sa lahat ng aking gagawin. Namumula at may bahid ng galit ang mga mata ni Precious na tumitig sa kanyang nakatatandang kapatid. Inaalisan mo ako ng karapatan? Dahil sa inyong lahat, namatay ang mga magulang natin. Hindi ko kaya mabuhay ng Dinaituloy ni Precious ang sasabihin. Nabigla siyang tinapik ng palad na malakas sa kanyang mukha ni Apollo. Napatulala sa gulat si Precious, habang si Apollo naman ay walang emosyon na nakatitig sa kanya at tinalikuran siya. Itinuon ni Apollo ang buhay at oras niya sa pagpapalakas at pagpapabagsak sa kanyang mga kaaway. Natupad ang hinangan ni Apollo at napagbayaran na ng sala ang lahat at naipagiganti niya ang kamatayan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang kapalit ng lahat ng tagumpay na iyon ay ang pagkawala ni Precious, at kahit kailanman ay hindi na niya nakita pa ang kapatid niya. Sinuyod niya ang buong mundo para mahanap siya. Subalit kahit ilang taon na ang nakalipas, ay hindi niya makita ang kapatid. Tahasang nagsisisi si Apollo sa pagpapabaya niya sa kanyang kapatid at sa pagiging malimig niya dito. Matapos ng ilang taon ay nalaman na niya sa wakas kung nasaan ang kapatid. Hindi niya akalain ang dinanas nitong buhay. Hanggang ngayon ay nanginginig pa si Apollo nang malaman na nagbago ng apelyido si Precious at ginamit ang apelyido ng kanilang ina, Ramos, at gumamit ng alias na Philip. Namuhay ang kapatid niyang sa pangalan na Philip Ramos at hinamak ng mga taong may ganid at sakim na nag-uwi sa kasawian ng kanyang kapatid. May lumandas na luha sa gilid ng mata ni Apollo na kahit siya ay hindi niya panapansin ito. Huwag kang mag-alala, Precious. Magpapayad ang lahat na may sala sa'yo at mahahanap ko rin ang nawawalang katawan mo. To be continued. The Grid. Mapayapa ang mga oras na lumilipas sa loob ng isang silid kung saan nakahiga ang walang malay na si Anisha. Batid ang pagod at kahinaan sa kanyang muka. Bunga ng pangyayari sa shooting site. Patuloy na lumulutang-lutang ang isang kaluluwa sa ibabaw ni Anisha. Nagtataka at nag-aalala para kung kailan magigising ang dalaga. Labis ang pagtitig ang ginagawa ni Precious at pinaglalaroan nito ang buhok ni Anisha. Nang biglang idilat nito ang mga mata. Napahinto si Precious sa ginagawa at nanigas, samantalang si Anisha naman ngayon ang nakatitig sa kanya. Hello, Anisha?
Kinakabahang bati ni Precious habang pagtutulala lang ang tugon ni Anisha sa kanya. Biglang bumangon si Anisha at niyakap na mahigpit si Precious. Nakaramdam ng panginginig ang buong kaluluwa ni Precious sa ginawa ni Anisha. Precious. Naramdaman na lamang ni Precious ang lubusang pag-iyak ni Anisha. Hinayaan na lang namang ni Precious ang pagyakap sa kanya habang ito ay umiiyak. Patawarin mo ako, Anisha, kung nawalan ka muli ng malay dahil sa akin. Sabi ko naman na lagi kitang poprotektahan. Umiling ng matindi sa Anisha at hinigpitan ng yapos sa mainit na kaluluwa ni Precious. Bakit nila ginawa to sa'yo? Nakita mo ang aking mga alaala? Patuloy lamang na umiiyak si Anisha. Hindi niya kinaya ang paglapastanganan nila kay Precious. Mula sa ex-girlfriend nito, ang kapatid nitong nagbenta sa magnanakaw ng akda ni Precious. Iniharap ni Precious si Anisha sa kanya at hinalikan ng kanyang noo. Pinagyan niya ito ng maaliwalas na ngiti. Lumabas mula sa kaibuturan ko ang galit na makita ko silang muli, Anisha. Nagbalik ang iilang alaala, ang dahilan ng aking kamatayan. Subalit ngayon ay wala na akong iba pang nararamdaman na galit at puot. Pakiramdam ko ay malaya na ako. Naramdaman ni Precious na lalong humihigpit ang yakap ni Anisha at napangiti na lamang siya. Ikaw ang nagbigay ng ligaya sa aking huling sandal, Anisha. Salamat sa pagbibigay ng magagandang enerhiya sa akin. Dama ko ngayon ang unti-unting pag-ubos ng aking enerhiya at alam ko na nalalapit na ang aking oras na pagkawala sa mundong ibabaw. Humagulgol ang lakas si Anisha at di kaya ang sinapit ni Precious na nabubuhay pa ito. Isang inosenteng tao ang nawalan ng buhay. Ang mga tao na walang kaalam-alam sa pangyayari ay dinuraan at hiniyawan ng mga kanyang pangalan hanggang sa kamatayan nito dahil sa ganid at huwad na katotohanan. Anisha, masaya ako na ikaw ang nagaganap or gaganap sa aking huling akda. Nawa ay maabutan ko pa hanggang huli ang iyong pagbibigay buhay kay Ariana. Tumango ng malakas si Anisha at napangiti naman si Precious sa inasal niya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Precious, panoorin mo ko hanggang sa huli. Biglang bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang manager ni Anisha. Nakita ni Miss Amon ang nakabangon na Anisha na umiiyak. Niyakap niya ito at ninaluhan. Alam ko na nakakatakot ang nangyari sa araw na yon, Anisha. Patawarin mo ako at wala ako sa mga oras na yon. Kinalma ni Anisha ang sarili habang si Precious naman ay muling naglaho. Anisha, mahihintong muna ang production. Nagkaroon ng komplikasyon dahil nalaman na ang akda ay ninakaw lamang at ang kapatid na may-ari ng tunay na akda ay binili at kinuha ang lahat ng rights sa production. Paano ang cast, ate? Magkakaroon ng recasting at audition kapag natapos na ang abarya sa likod ng akdang ito. Napatingin si Miss Amon sa kanyang kanan at napalalim ang isip. Galit na galit talaga si Apollo. Sigh, namatay na pala si Precious. Kahaponan ay nagpa siya si Anisha na tumungo sa bayan upang magnilay-nilay. Pinigilan siya ng kanyang manager pero sinabi na lamang niya na okay na siya at kailangan niya mag-isip-isip. Tumungo siya sa isang mall habang iniisip kong nasaan na namang dako si Precious nang mapadaan siya sa isang sikat na boutique at narinig ang pamilyar na boses. Uy, balita ko ang dati mo daw na ex ang tunay na author ng akda na isinulat ni Mark Gomez. Oo nga, Rosalia. Totoo ba? Kita ang pagkailita sa mukha ni Rosalia na mabanggit ang pangalan ng kanyang walang kwentang ex-boyfriend. Di may iwasan ang sama sa kanyang pag-iisip. Kahit patay ka na, Philip, pinepesta mo pa rin ang buhay ko. Hindi totoo yan. Ang alam ko si Mark talaga na boyfriend ko ang tunay na sumulat noon. Tingin niyo ba? Ang tulad ng ex kong si Philip ang kayang sumulat noon? Napahinto ang mga kasama niya at naramdaman ng inis na nagmumula sa kanya. Alam ni Rosalia na kailangan niya magpakatibay upang mailigtas ang kapatid niya at di masira ang pagmamahalan nila ni Mark Gomez. Ganun ba, Rosalia? Naatim ng ex mong nakawin ang akda ni Mark? Ngayon naman ang balita ay ang kapatid naman niya ang nagnanakaw sa akda ni Mark. Grabe! Sino ba yung kapatid ng hampas lupa mong ex? Pareha silang marurumi at nakakasuka.
Hindi ko alam kung saan manggaling ang magkapatid ni Philip. Ang mahalaga, di mananalo ang dagang yon. Baka nga mamatay din yun gaya ng kapatid niyang tanga at ambisyoso. Nag-init ang dugo ni Anesha nang marinig ang mga binitiwang salita ni Roselia at wala siyang pag-aalinlangan. Napuntahan ito at sampalin ng malakas ito nang nagpabagsak kay Roselia. Kita ang gulat ni Roselia at ang mga kasamahan nito. Pinatunog ni Anesha ang mga kamao niya at tinitigan ng masama ang mga kasama ni Roselia. Dadahilan ng pagkatahimik at ang pagkaluha ng isa. Mukhang tumingin si Anesha kay Roselia at binigyan ito ng matalim na titig. Ikaw ang nakakasuka, Miss Roselia. Sa pag-uugali mo na humahalimuyak gaya ng nabubulok ng isang imburnal, sing-itim din ito ang budhi mo at huwag kang roronda-ronda sa mall dahil mayaman ka, maitim naman ang singit mo. Sabay bigay pasada sa medyang bukas na napakailing palda ni Roselia na akala mo'y animoy naka-boxer shorts sa ikli ng kasuotan nito. Kitang-kita ang pamamaga at ang bakat ng malaking sampal ni Anisha kay Roselia. Tinalikuran ni Anisha ang mga ito, lalo na ang namumula at napahiyang si Roselia. Yan ang kabayaran mo sa pagtatadyak sa buhay ni Perseus sa kanyang ibabang bahagi ng katawan at sa pagbibigay ng masakit ng mga salita kay Perseus. Samantala, ang iba naman ay naghahanda na sa kani-kanilang mga plano, lalo na at nagkaroon ng recasting at mga issue sa pag-fulfill ng akda na Her Husband is My Lover. Ah, galit na sigaw ni Mark Gomez sa kanyang bahay. Hindi niya akalain na mayaman at mabigat ang makakalaban niya dahil sa pagbili niya ng akdang iyon. Kailangan niyang ayusin ang lahat bago lumala ang sitwasyon. Alam niyang malabo ang makakakuha ng investment mula sa mga USECO. Kinuha niya ang kanyang smartphone at idinayal ang numerong itinatago niya. Sa ilang saglit ay tumugon ang kanyang tinatawagan. Siguraduhin mo na hindi ka nila makikita. Talaga bang wala nang nakakaalam kung nasaan ang katawan ng Philip na yan? Wala nakakaalam. At binigyan mo na rin ako ng malaking salapi, kaya walang makakahanap sa akin. At wala din makakaalam na ako ang pumatay sa bastardong Philip na yan. Para sa iyo yun. Ang lahat ng ito, mahal kong idol, napangiti ang malademonyong si Mark Gomez. Mabuti kung ganoon. Sa paglalakad pauwi ni Anesha galing sa bayan, ay nakaramdam siya ng biglang paghila sa kanya at ang pagtatakip ng kanyang ilong. Lalaban sana si Anisha kaso ay nakaramdam siya ng matinding antok at tuloy-tuloy na nawalan muli siya ng malay. Not again. Sa isang exclusive na residence ay matutunghayan ang tumang-tumang babae sa kanyang magarang kasuotan. Kinuha ni film queen Chloe Lopez ang kanyang smartphone at sinagot ang pinaka-iintay na tawag mula sa kabilang linya. Di mawawala ang malademonyong ngiti sa kanyang labi. Sa pagkakataong ito, di ko na makakabalik pa sa industriya na ito, Anisha Arellano. Sa isang liblib naman na kakahuyan ay matatanaw si Irene Leyesa, ang best newbie actress na may kausap na matandang nakasuot ng roba at may hawak-hawak na mga maliliit na mga bolang kristal sa mga kamay nito. Sana magtagumpay ka at mabigyan ako ng pinakamagandang pampaswerte na ang laman ay isang punong kaluluwa at dalisay. Natatawang bigkas ni Irene sa kausap nitong spiritual shaman habang nakatingin sa nagliliwanag na bolang kristal na ang laman ay ang kaluluwa ni Precious. To be continued. The Judgment. Ingay ang maririnig sa bawat huni ng mga nagtutuling sasakyan na dumadaan sa aspalto ng kalsada. Kasabay ng mga rumaragasang mga tao patungo sa kanilang mga hanapbuhay, ay dalawang tao ang patuloy na namamayagpag sa kanilang katahimikan sa loob ng isang mamahaling restaurant. Ang mamahaling kausuotan ni Apollo na isa sa palatandaan ng kanyang kapangyarihan at karangyaan, subalit ito ay dumidilim sapagkat siya ay nahihiya at hindi mapakali sa harapan ni Elizabeth Amon, ang kanyang dating kasintahan at minamahal hanggang ngayon. Humarap si Elizabeth sa kanya at ngumiti ng mataimtim. Kahit sa simpleng kasuotan nito, ay hindi pa rin ito maikukumli ang kagandahan nito. Napalunok si Apollo at pakiramdam niya ay nauuhaw siya. Kaya naman, uminom muna siya ng tubig.
Ayos na ang lahat at nakalap ko na ang mga ebidensyang kailangan natin. Di pa rin siya nagbabago. Handang gawin ang lahat para sa kanya. Nagbalik sa kanya ang lahat ng nakaraan. Noon ay lagi siyang pinagbabawalan nito na ang galit at puot ay unti-unti siyang lalamunin nito. Sinabi din sa kanya ni Elizabeth na unti-unti din na nawawala ang oras ni Apollo sa kapatid nitong nagdadalamhati. Itigil mo na ito, Apollo. Di ba mas importante sa iyo ang kapatid mo? Huwag mo iparamdam na matapos mawala ang mga magulang niyo ay ipaparamdam mo din na parang wala ka na sa buhay niya. Hindi lang ikaw nasasaktan. Di pa rin siya nagbabago. Handang gawin ang lahat para sa kanya. Hindi na napansin pa ni Apollo ang nasabi ni Elizabeth at nagbalik sa kanya ang lahat na nakaraan. Noon ay lagi siyang pinagbabawalan nito na ang galit at poot ay unti-unti siyang lalamunin nito. Sinabi din sa kanya ni Elizabeth na unti-unti din na nawawala ang oras ni Apollo sa kapatid. Nitong nagdadalamhati, itigil mo na ito, Apollo. Di ba mas importante sa iyo ang kapatid mo? Huwag mong iparamdam na matapos mawala ang mga magulang ninyo ay ipaparamdam mo din sa kanya na parang wala ka na sa buhay niya. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Tumitig na matindi si Apollo sa kanya at ngumisi ng mapakla. Ang sabihin mo, Elise, na ikaw mismo ang nagdareklamo dahil nawawalan ako ng oras sa iyo. Nanigas si Elizabeth at inilig ang kanyang ulo. Tumingin siya sa mga mata ni Apollo na may pagsusumamo. Naiintindihan ko ang mga nangyayari, Apollo. Pero pakiusap ko naman, huwag ka naman makisama at gamitin ang sariling katawan mo para makatulong sa mga plano mo. Hindi maatim ni Elizabeth na may makita si Apollo na may kahalikang babae na minsang lumabas ng hotel na may kayakap na babae. Nadudurog ang kanyang puso, lalo na at nawawala na ang dating siya at unti-unting nawawala sa kanyang kapatid. Tignan mo, Elise, nagsiselos ka lang. Mas makakatulong pa pala ang mga babaeng yon para sa pagiganti ko kaysa sa sarili kong nobya. Kailangan gawin yon ni Apollo para mapaglaruan ang kanyang mga kalaban at mapabagsak sila once and for all. Hindi na nag-work ang ating relasyon, Elise. Let's break up! Kinontrol ni Elizabeth ang kanyang emosyon at bukas sa pusong tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Apollo sa kanya. Iniwan ni Elizabeth si Apollo na may mababang ngiti at may sinseridad. Kailangan mangyari ito sapagkat ayaw ni Apollo na madamay ang kanyang nobya sa alitan niya sa kalaban niya. Ayaw niyang gamitin siya sa laban sa kanya at masaktan ng lubusan sa Elizabeth. Tuluyan ng lumayo at nawala sa buhay ni Apollo ang kanyang pinakamamahal na nobya at pinakamamahal na kapatid. Naiwan siya mag-isa na lumalaban sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Maganda na rin na lumisan ng kanyang bunsong kapatid para hindi ito madamay sa gulo. Pero hindi niya hiniling kailanman na mapahamak at mamatay ang kanyang kapatid. Ano nang susunod na hakbang mo? Nabuto ng pag-aalala ni Apollo nang marinig muli ang boses ni Elizabeth. Kinuha niya ang mga dokumento at pinasa ng maayos. Ayos na mga ito, Elise. Miss Amon, oras na para magsisi ang dapat magsisi. Napahinto ng saglit si Apollo at ngumiti siya naway halong sinseridad kay Elizabeth. Maraming salamat, Miss Amon. Napahinto naman si Elizabeth sa mga ngiti at titig na ipinupukol sa kanya ni Apollo. Pakiramdam ni Elizabeth na namumula siya at nakaramdam ng pag-init sa kanyang mukha, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Walang anuman, Mr. Yuseco. Para ko na rin kapatid si Precious. Kaya gusto ko din gawin ito. Hindi na nagduda pa si Apollo sa kakayahan ni Elizabeth, lalo na at nalaman niyang kung paano nito nakuha ang custody ng alagang artista at natalo sa kaso ang mga magulang mo. Galing sa pamilya ng mga tanyag na abogado at mambabatas ang pamilya ni Elizabeth. Sa loob ng marangyang silid ay nagtitipon-tipon ang mga individual na may kanya-kanyang layunin. Sa oras na ito ay malalaman ang tunay na katotohanan at matatapos na ang mga ikukubling mga lihim. Matiwasay na nakaupo sa harap si Apollo, pati na rin si Mark Gomez, na may ningning ang mga mata at ngiti na para bang siya ang bida sa araw na iyon. Sa huling pagkakataon, Mr. Yuseco, ako ang sumulat ng lahat ng mga aktang iyon at narito ang aking mga pruwebang magsisiwalat sa katotohanang sinasabi ko.
Patuloy ang pagtango ng kanyang girlfriend na si Roselia. Sa tabi niya na animoy sang-ayon na sang-ayon sa mga binibigkas ng kanyang kasintahan na si Mark Gomez. Tumitig ng malamig si Apollo kay Roselia at naramdaman ni Roselia ang ginawang pagtitig sa kanya at di maiwasan na maramdaman na mamula ang kanyang mga pisngi. Nakaramdam siya ng hiya lalo na at medyo nagpantalang pagsampal sa kanya kanina ng babaeng bastarda. Hindi rin makapaniwala si Rosalia na anak ng kanyang dating kasintahan sa pamilya ng mga Yuseko. Buwisit na lalaki yun. Hindi nagkwento at pinahirapan pa ang aming relasyon dahil ayaw ng aming mga magulang sa katulad niyang dukha. Tapos mayaman pala siya, tsaka hindi malubos maisip ni Rosalia na sobrang kisig at napakagwapo nitong Apollo Yuseco at sigurado may gusto ito sa kanya, kaya naman ito ay tumitig sa kanya. Pagkatapos nito ay makikipaghiwalay na ako kay Mark. Mataas ang kumpiyansa ni Rosalia na magiging malinis sila at ligtas sa lahat ng mga paratang na ito at kahit anong mangyari, ay di nila malalaman na ang kapatid niya ang nagnakaw sa mga sulat kamay ng bastardong iyon. Patuloy na nagbibigay ng malagit na tingin si Rosalia kay Apollo. Subalit kahit minsan, ay hindi na siya pa dinadapuan ng pagtitig nito. Ang tanging natatanggap ni Rosalia ay ang nakamamatay na pagiging ni Elizabeth sa kanya. Halos madurog ni Elizabeth ang mga hawak na dokumento sa galit. Halos madurog ang lahat-lahat ng iyon. Gusto niyang sampalin ang pagmumukha ng malanding palaka sa harapan nila. Wala kayong maitatapon sa akin na kahit anong kaso. Wala kayong ebidensya na si Precious o Philip Ramos ang sumulat ng aking mga akda. Alam ni Mark Gomez na wala silang mailalabas na ebidensya. May isang tao na patay sa kanya at handang gawin ang lahat para sa kanya at dinalit ang lahat ng digital files ni Philip Ramos. Samantala, ang kapatid ng kanyang nobya naman ay sinunog ang lahat ng physical manuscripts. Ang lahat ng paratang nito ay huwad at ako ay naaksuhan na walang laban. Dapat ang Yoseko family ang mag-compensate ng malaki sa akin at suportahan. Financially ang aking palaging bagong kumpanya. Matagal na niyang nais na magkaroon ng investment mula sa mga Yuseko kaya niya niligawan ng nobyang si Rosalia dahil balita niya na sinusuportahan ang negosyo nila ng mga Yuseko. Hindi lang niya maiwasang matawa dahil hindi alam ni Rosalia at ng pamilya nito na anak na mga Yuseko ang dating nobyo ng anak nila. Mga hangal. Tumingin na matindi si Apollo kay Mark Gomez at binigyan ito ng sarkastikong ngiti. Hindi alam ni Mark Gomez na napapanood sila ng live online. Gusto niya bumagsakan lahat ng may sala ngayong araw na ito. Tinapik niya ang kanyang kamay sa mesa bilang isang hudyat. Tumayo si Elizabeth at itinapon ang lahat ng hawak na dokumento at mga larawan sa harapan ni Mark Gomez. Nakangiting kinuha at binasa ni Mark Gomez ang lahat ng dokumento at bigla siyang nanlamig at nanigas. Ang kanyang mga mata ay namilog at nanlaki. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita at nabasa. Katulad niya ay hindi rin makapaniwala si Rosalia sa mga natungyahan sa harapan niya. Imposible! 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 Paulit-ulit na banggit ni Mark Gomez at ni Rosalia habang sa online ay hindi nila alam na ang lahat ng tao ay minumura at isinusumpa sila. Forever 21, walang hiya, mga manluloko. Ako lang ang may oil. Manlilin lang, change oil. Idol nyo, bulok, puweh. Ako ang Dax. Lakas ng loob magsinungaling sa publiko. Utak biya naman. Mythic epic. Pabuhat ang gago, mandaraya. Lolo mo pagod. Tanggalin na yan sa industriya. BTS Army Man. Basta mapera, kaya na ngahamak, che. Blankfink. Gwapo ni Sir Apollo, so hot. Twice biased. Tama ka sa app. Ang hot niya, sarap nilaan. Lugaw lang malakas. Magsitigil kayo. Akin shot, pwede ba? Ihagis niyo iyang Roselia, hindi palayo kay Hot Papa. Natutuwa si Apollo na matunghayan ang pagkawalan ng kulay sa mga mukha ng nasa harapan nila. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa kapatid ko.
Samantala sa mga oras na iyon ay nakaramdam si Perseus ng tila kabuhayan na nang-aakit sa kanyang kaluluwa na tumungo sa isang kakahuyan. Bumubulong ito sa kanya nitong ibalik ang nawalan niyang buhay. Di niya namalayan at napunta siya sa isang ginuhit na bilugang ritual at may nakatayong lalaki na nakasuot ng puting roba at napapalibutan ito ng mga iba't ibang mga salita sa katawan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Huli ka ngayon. Masamang espiritu? Oras na iyon na lisanin at gawing kasangkapan sa aking mga bolang kristal. Pagsisisihan mo kung bakit ka pa naglagi sa mundong ito. Masamang kaluluwa? Tumitig na masamang spiritual shaman at masayang nakatunghay sa pagigop ng bolang kristal sa kaluluwa ni Perseus na patuloy na humihiyaw at nasasaktan. What a pathetic bad soul. To be continued. The downfall. Tumadagundong na malakas na sampal at sigaw ang umaalingaw sa loob ng abandonadong gusali at kinalalagyan ni Anisha. Tulalang pinagmamasdan ni Anisha ang nagaganap sa kanyang harapan. Hindi na niya iniinda pa ang mga kamay at paa niyang nakagapos, kasabay na malaking tape na nakatapat sa kanyang mga bibig. Isang matipuno at matangkad na lalaki ang patuloy na sinasampal at sinusuntok ang isang lalaking nakahiga at kapwa nakagapos ang mga paa at kamay. Ang lalaking nakahiga ay nakasuot ng puting kasuotan na para sa mga doktor na kasuotan lamang. Hinila ng lalaking matangkad ang kwelyo ng lupaypay na lalaki sa sahig at muling sinigawan. Nasaan ang katawan ng hampas lupang yon? Saan mo tinatago ang naagnas ng katawan na yun? Ang lalaking lupaypay ay umisilang at dinuruan siya sa muka. Nanggigigil ang lalaki at patuloy na pinagsususuntok ang lalaki. Ngayon lang nakita ni Anisha ang malahalimaw na lalaking ito na walang iba kung hindi ang pinsan niyang si Luis. Matagal na niyang hindi nakikita ito at ang pagkakaalam niya ay nagtapos ito ng computer science at dalubhasa sa makabagong teknolohiya. Nababaliw ka na. Nagawa mo pumatay para lang sa malimong pag-ibig? Nahihirapang banggit na lalaking nakalupaypay. Tumitig na masama sa kanya si Luis at napangisi ng nakakabaliw. Wala kang karapatang husgahan ang pagmamahal ko kay Mark Gomez. Lahat ay gagawin ko para sa kanya at di ako papayag na mapahamak siya o masira ang buhay niya. Tumawa ito ng napakalakas at may bahid na pagka-agresibo ang mga mata nito. Kaya kung ako sa iyo, Dr. Mateo Domingo, sabihin mo na kung saan mo tinatago ang katawang nabubulok na yun. Naputol ang panonood ni Anisha sa harapan niya nang biglang dumating ang dalawang taong hindi niya inaasahang makikitang muli. Kapwa, suot, ang magagarang kasuotan nila at may mga nanlilisik na mga mata na ipinupukol sa kanya. Nanigas si Anisha at nakaramdam ng matinding takot, lalo na nang maalala niya ang muntikang nagawa nila sa kanya makalipas ang ilang taon. Honey, gising na pala ang ating munting prinsesa. Wika ng ina ni Anisha sa kanyang asawa. Ang ama naman ni Anisha ay natatawang nang aasar sa harapan ni Anisha. Lumapit ang ina ni Anisha sa kanila at hinawakan ang kanyang baba. Ano kung nanalo ka sa kaso noon at nakatakas sa mga kamay namin, anak? Bilang magulang ay dapat ka naming disiplinahin. Tumawa na malakas ang ina ni Anisha at walang habas na sinampal siya at tinatadyakan ng buong katawan niya. Walang magawa si Anisha kundi tiisin ang mga tinatamong sakit sa kanyang katawan. Samantala ay nakita naman ni Luis ang ginagawa ng kanyang tiya sa ginagawa nito sa mismong sariling anak at napailing. Basta pera talaga, tsaka kinuha niyang smartphone ni Dr. Mateo Domingo at sinubukang kapain at imanipula ang lahat ng security system nito. Na makita ito ni Mateo ay puno ng pag-aalala at kaba ang kanyang puso. Napangiti si Luis dahil sa wakas ay nakita na niya ang hinahanap. Umarap ito kay Mateo na nangihina na puro pasa ang katawan at tinapik-tapik ang makinis na mukha ng doktor. Maraming salamat, doktor, sa iyong kooperasyon. Sayang, napakagwapo mo pa naman. Kaso, di kita type at nag-iisa lamang si Mark sa puso ko. Tumayo si Luis at kitang-kita ang buong kakisigan ng kaniyang katawan at ang makalaglag pa nga na kagwapuhan, subalit hindi nito maikukubli
ang dumadaloy na masama sa kanyang kaibuturan. Humarap ito sa kanyang mga kamag-anak at ngumiti ng palademonyo kay Anisha. Good luck sa araw na to, my dear cousin. Salamat sa pagpapagamit ng lugar, tita. Mauna na ako dahil nakuha ko na ang kailangan ko. Tumangulang ito sa kanya at tuluyan ng iniwan sila. Dumapit ang ama ni Anesha sa kanyang ina at pinigilan ang galit nito. Tama na, mahal. Nasasaktan na ang iyong mga kamay. Huwag mo masyadong pag-aksayahan ang iyong katawan sa walang kwentang anak natin. Tumitig ito sa kanyang anak ng masama. Alam mo ba kung bakit ka nandito, anak? Masyado ka na masakit sa mata ng iba. Kaya naman binayaran kami upang kunin ka at patigilan sa kalokohan mo. Napahinto si Anisha sa mga narinig. Hindi niya akalain na kaya din gawin ng kanyang mga magulang na dukutin siya at pahirapan palalo. Nagustuhan naman ng kanyang ama ang nakikitang takot at pagdurusa sa mga mata ni Anisha. Sumagot naman ang kanyang ina ng nakakalasong mga salita. Nararapat lang yan na hindi nga niya tayo binibigyan ng pera na dapat ginagawa niya pagkatapos natin siyang buhayin. Walang utang na loob. Nakabalik na siya sa bansa at nagkakasahod na pero di man lang binibigay lahat ng sahod niya. Tumango-tango ang ama ni Anesha at muli siyang tinitigan na masama. Alam ni Anesha na bawat oras na lumilipas ay wala na siyang kaligtasan sa mga kamay ng kanyang magulang. Kaya naman ay dapat sumunod ka sa amin. Trabaho ng mga anak, pasarapin ang buhay ng kanilang mga magulang, payamanin, at laging pagsilbihan kami. Utang mo sa amin ng buhay mo. Mangyayari sa harapan niya. Tinitigan lamang siya ng lupaypay na doktor at napapailing. What a psychopath family! Samantala, sa isang masukal na kailaliman ng kakahuyan, ay mga isang ritual na orasyon ang nagaganap. Tanga ng isang aklat ay patuloy na magkakaibang binabanggit ang spiritual shaman upang nakatanikala sa gintong kadena ang kaluluwa ni Precious sa gitna ng iginuhit na ritual. Pakawalan mo ko. Kailangan ako ni... pati ng spiritual shaman, ang lakas at kakayahan ng kaluluwa sa harapan niya. Kaya naman ay pinapahina niya ito ng sobra. Kita niya ang unti-unting panghihina nito at ang pinakakaibuturan ng kaluluwa nito. Ipagkaloob mo na ang sarili mo sa akin. Ikaw na ang kaluluwang walang pag-asang mailigtas. Pilit na nilalabanan ni Precious ang isang bagay na halos humihigop sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanyang katawan at ilang sandal na lang ay maglalaho na siya ng lubusan. Kailangan niya makaalis at mailigtas si Anisha sapagkat nag-iwan siya ng kaunting essence sa katawan ni Anisha para malaman kung nasaan ito palagi. Nagdilim ang mga mata ni Precious nang marinig ang huling sinasabi ng mga magulang ni Anisha. Kung hindi namin nasira o nasunog ang mukha mo noon, ay sisirain na namin ngayon para hindi ka na magkasala pa sa mga noble at mayayamang tao dito sa kapital. Nagtataka ang spiritual shaman kung bakit napakatagal inaabot ang kanilang ritual. May kung anong meron ang kaluluwa na nasa harapan niya na hindi matukoy. Nagulat na lamang siya nang biglang nakawala si Precious sa kanyang ritual at biglang may liwanag na sumabog at nawala ito sa harapan niya. Hindi mapigilan ng spiritual shaman ang pagkagulat at ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil bumalik sa kanya ang lahat ng orasyon na para sa kaluluwa dahil sa kabiguan ng ritual. Patuloy ang kanyang pagsusuka ng dugo at natatamasa na niya ang sumpa ng isang bigong ritual. Isa ka palang buhay na kaluluwa? Huling banggit ni spiritual shaman at tuluyan na siyang nawala na malay. Alam ng spiritual shaman na sa pagising niya ay isa na siyang bulag. Tanda ng isang kabiguang pagdadalisay sa isang tangan at patay na kaluluwang ligaw o masama. Tangan ang kaluluwang at kumukulong tubig at isang malaking bote ng asido ang handa ng ihagis nito sa mukha ng nanginginig na si Anesha ng kanyang mga magulang. Muli niyang uulitin ang bagay na muntikan na nilang gawin noon. Tumayo ang lupaypay na doktor upang tulungan ang dalaga subalit huli na ang lahat. Tuluyan nilang inihagis ang asido at kumukulong tubig kay Anesha. Nang dadapo na mga ito, ay biglang nagkaroon ng malakas na liwanag at tumalsik ng husto ang mga magulang ni Anesha.
Gulat na gulat si Anisha sa natunghayan at ang isang lumalabong kaluluwa ni Precious ang nasa harapan niya. Tila ba'y saglit ay maglalaho na ito sa harapan niya. Precious? Labis ang galit ni Precious. Kaya naman ay ginamit ang natitirang enerhiya sa mga magulang ni Anisha. At alam niya na dahil dito ay walang kasiguraduhan kung magigising pa silang muli. Ang doktor naman ay labis ang matinding pagkakagulat, lalo na makita ang lumalahong kaluluwa sa harapan ni Anisha. Hindi siya maaaring magkamali dahil kilala niya ang kaluluwang ito. Hindi niya maaaring hindi makilala ang mukha at itsura ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, Philip. Naiiyak, nahahawakan siya ni Anisha dahil sa takot na parang mawawala na si Precious. Subalit labis ang pagtataka niya dahil hindi niya mahawakan si Precious. Bakit hindi kita mahawakan, Precious? Bakit? Umiling na lamang si Precious at alam niya na oras na niya para maglaho sa mundong ito. Sana kung loloobin Anesha magkita tayong muli. Hinalikan ni Precious ang labi ni Anesha. Hindi man naglapat ang kanilang mga labi, ay naramdaman niya ang init na lumalatay kay Anesha. Paalam at salamat sa lahat, mahal ko. Tuluyan ng sumabog at kumawala na parang isang sabog na kislap ng liwanag ang kaluluwa ni Precious. Patuloy na lumalanda sa mga luha ni Anesha. No, alam ni Anesha na tapos na ang lahat at kailangan niya pumasok sa panibagong kabanata ng buhay niya at ipagpapatuloy ang pangarap ni Precious. The finale. Naging matalik na magkaibigan sina Mateo Domingo at Philips Ramos. Mula nang sila ay nag-aaral ng medisina hanggang sa kasalukuyan. Kahit na magkaiba ang kanilang katauhan at pag-uugali, ay hindi nito napigil na sila ay maging tunay na magkaibigan. Patid ni Mateo na kahit sa kabila ng pagiging mas bata ni Philip sa kanya, ay mas seryoso pa ito sa kanya at may matured na pag-iisip. Minsan ay naramdaman ni Mateo na hanggang ngayon ay mayroong guilt sa puso ni Philip dahil hindi nito nagawang makumbinsi si Mateo sa ibahin ang kanyang estilo upang magtapat kay Lillian, ang babaeng mahal ni Mateo Domingo. Kahit kailan ay hindi nagawa ni Mateo na sisihin si Philip dahil alam niya na may sarili siyang desisyon kung ano man ang naisin niyang gawin sa buhay. Alam ni Mateo na magkatulad din sila ni Philip na matigas ang ulo at gagawin kung ano man ang nais at gagawin ng lahat para matupad ang mga ito. Natatawa na lang din si Mateo dahil di niya alam kung maiinip ba siya o magsaselos sa taglay na galing ni Philip sa medisina. Natapos ni Philip ang pagdodoktor, subalit hindi ito nagpakadoktor, bagkus ay naging isang manunulat na nobelista. Itinuloy ko lamang ang mga pangako ko sa aking ina, Mateo, dahil wala na siya at nais ko namang tuparin ang isa ko pang pangarap at iaalay ito sa aking mga magulang. Sigurado ka na ba sa mga desisyon mo, Philip? Ibinaba ni Philip ang kanyang puting ropa at ang kanyang nameplate sa lamesa. Tumingin siya kay Mateo na may galak ang mga labi. Matutupad ko din naman ang mga pangarap ng aking ama na magsulat ng mga aklat na kapupulutan ng mga aral. Mag-aral ng tao sa bawat antas at pagkakataon sa kanilang mga buhay na maranasan ng mga ito kahit sa pamamaraan ng mga pagtitik sa isang aklat. Bilang pamula ay gumawa si Philip ng kanyang kauna-unahang blogspot na ang kanyang pangalan ay naka-incognito at doon nagsimulang magbahagi ng kanyang mga akda. Sa simula ay walang bumabasa at pumapansin sa kanyang mga akda. Subalit kalaunan ay nagkaroon siya ng isang mambabasa at labis na naging tuwa ni Philip. Naging solid fan ni Philip ang una niyang mambabasa at nirefer nito sa iba pang mga mambabasa ang kanyang mga akda. Sa ilang araw na naging interaksyon ni Philip sa kanyang unang tagahanga, naging malapit sila at inanyayahan niya ito na makipagkita sa kanya at sinama niya si Mateo sa kanilang tagpuan. Tumungo sina Mateo at Philip sa isang engrandeng kainan sa syudad.
at upang doon anyayahan at makipagkita sa kanyang unang tagahanga. Hindi pa nakikita ni Philip kung ano ang itsura ng kanyang tagahanga, subalit nagbigay naman ito ng isang tanda na magsusuot ito ng pulang damit. Hanggang ngayon ay wala pa silang nakikitang nakapula sa loob ng kainang ito. Ilang sandali ay may nakita na si Philip na babaeng nakapulang damit at tatawagin niya sana ito nang biglang may mga pumasok na mga kalalakihan na may dalang mga armas. Nagpaputok ang isa sa mga kasama at ang lahat ng loob ay nagsigawan. Tumahimik kayo. Kundi papatayin namin kayong lahat. Dumapa kayong lahat sa sahig, gayon na. Ang mga lalaki ay dito magsidapa sa likod at ang mga babae naman ay dito dumapa. Makikita ang mga kakaibang tawa at halakhak ng mga lalaking may hawak ng armas. Kinakabahang dumapos si Philip kasama si Mateo ayon sa utos ng mga lalaki. Hinahanap ni Philip at natanaw niya ang isang damit na pula sa kaliwa niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil kahit na ganoon na di niya pa nakikita ito, ay alam niyang siya ang dapat na katagpuan nila ngayon. Malaki ang nararamdamang konsensya ni Philip dahil naiisip niya na nadamay niya si Mateo at ang tagahanga niya sa sitwasyon na ito ngayon. Tuwang-tuwa ang mga nakaarmas na lalaki sa mga nakuha nilang salapi at mga babaeng nadidilaan nila habang ang mga ito ay umiiyak. Ang mga lalaki naman ay tinatadyakan nila at tinuduraan sa mukha. Natutuwa sila sa mga takot na lumalandas sa kanilang mga mukha. Isang maliit na lalaking kasamahan ng mga nakaarmas ang may hawak sa isang napakagandang babae na nakasuot ng kulay pulang damit na hinahalikan ng leeg nito at tumatawa na nakakabaliw. Hindi makapalag ang babae dahil tinututukan siya nito ng armas. Isa sa mga nakaarmas na lalaki na sa labis ng kanyang pagtawa, sa pananakot sa mga tao, hawak ang isang bombang binubuksan niya. Hindi niya napansin ang isang mabilis na kumilos at tinadyakan siya at lumipad ang hawak niyang bomba at nagpalabas ito ng matinding usok na hudyat na isa itong smoke screen bomb. Isang babaeng nakapula ang mabilis na kumilos at nilupig ang mga kalalakihan sa ilalim ng matinding usok. Ang isang lalaking kakakalas ng kanyang hawak na baril ay mabilis na sinipa pabaliktad at sinukmuraan ito. Ang mga taong nakaluhod ay walang makita sa pangyayari dahil sa tindi ng usok na nakapaligid sa kanila. Samantalang si Mateo at Philip ay pilit na inaananigan ang nangyayari at ang tanging nakita lamang nila ay isang pulang damit na mabilis na kumikilos at lumalaban sa mga kalalakihan. Nang humupa na ang nakatabong usok sa paligid, ay nakangangaan lahat. Nang makita ang mga lalaking nakaarmas, ay mga pawang, bagsak at mga walang malay. Laki ang pagkagulat ni na Mateo at Philip sa mga nakita at sa tuluyang paglaho na natitirang usok ay bigla ang may napaluhod sa harapan nila. Ang isang babaeng nakasuot ng magarang pulang damit. Ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Sabay na bigkas sina Philip at Mateo sa dalagang pagod na napaluhod sa harapan nila. Ilang beses na papalunok si Philip nang muling maalala ang sandal na makikipaglaban ng dalaga sa harapan niya kanina. Lalo na at opisyal na siya ang kanyang tagahanga. Nakatagpuan ngayong araw na ito. Ayos lang ako, salamat. Nanginginig na sambit ng dalaga at hindi pa rin niya makalimutan kung paano dinidilaan ng lalaki ang kanyang leeg kanina. Nang mahimasmasan na siya ay ngayon lang niya nakilala ang mga lalaki sa harapan niya at lubos siyang nagulat. Hindi akalain ni Roselia na makikita niya dito ang mga ultimate campus crush sa universidad nila. At talaga naman ay napatulala siya dahil sobrang crush niya ang dalawang lalaki sa harapan niya. Kahit isa sa kanila ang maging unang nobyo ko, ay lalo akong sisikat sa aming campus. Parehas magandang lalaki sina Mateo at Philip. Subalit hindi gusto ni Rosalia ang kulay na balat ni Mateo. Siguro ay nagsusunog ito sa ilalim ng araw at mas pipiliin niya ang kakisigan at kaputian ni Philip. Bagay na bagay sa pagiging doktor nito. Malinis at maputi. Ikaw ba ang dapat nakatagpuan namin ngayon? Hindi ka ba lubusang nasaktan sa paglupig sa mga nakaarmas na mga kalalakihan kanina? Malugod na tanong ni Philip
na may halong pag-aalala at pagkamangha na naglalaro sa mga mata niya. Hindi na narinig ng husto pa ni Roselia ang mga sinabi ni Philip at masaya siyang tumango. Naisip ni Roselia na may gusto sa kanya si Philip, kaya nakikipag-usap ito sa kanya. Oo, Philip, napakunot na noon ni Mateo at hindi mawala ang naglalarong eksena kanina sa kanyang isip. Pinagsawalang bahala na lamang ito ni Mateo. Si Philip naman ay lubos ang pasasalamat at niyakap ng biglaan si Rosalia na ikinapula naman ito ng pisngi. Philip, akin ka lang. Nahinto ang mga usapan at pagkakaguluhan nang dumating ang laging huli ng mga pulis na rumeresponde sa pangyayari sa isa't isa. Tinanong ang mga biktima. Samantala, sa loob ng isang comfort room ng engrandeng kainan ay isang kinakabahang babae ang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Hinubad nito ang suot na pulang damit at ang suot din nitong maikling buhok na wig. Napilitan si Anisha na magtago ng itsura upang hindi siya makilala ng mga fans niya at makilala naman niya ang hinahangaan niyang manunulat ng akda. Binilisan ni Anisha ang pag-aayos upang maabutan ang katagpuan niya subalit nauwi ang lahat sa kabiguan dahil wala na ang mga sibilyan at tanging mga pulis na lang ang natira. Tuluyan nang nakaalis si Anesha sa loob ng kainan at tiningnan ang purak niyang lumang cellphone na ginamit niyang sandata panlaban sa mga armadong lalaki kanina. Sirang-sira na ito at alam niyang hindi na ito maayos dahil nabasa ito sa hamog na dala ng smokescreen bomb kanina. Hayes, mukhang tadhana namin ang paborito kong manunulat na hindi na magkita pang muli. Napailing ng ulo si Anesha dahil sa kalungkutan, lalo na at ayon na ang huling paggamit ng website ng manunulat dahil buburahin na niya ang kanyang account pati ang mga akdang isinulat kanina at lahat ng online. That author will be officially signing off? Ay, lumipas ang mga araw ay nagulat na lamang si Mateo na maging magkasintahan sina Philip at Rosalia. Hindi alam ni Mateo kung matutuwa ba siya dahil sa wakas ay graduate na si Philip sa buhay ng single o mababahala dahil masyadong mabilis ang lahat. Tol, dahan-dahan mo lang ang lahat, lalo na sa relasyon ninyo, Philip. Mapapayo ko lamang ay wag mo na munang i-live-in dahil ang bilis masyado. 4 na araw pa lang lumilipas na magkakilala kayo. Napatitig ng seryoso si Philip sa mga nasambit ni Mateo at natapik-tapik na marahan ang ibabaw ng aklat na hawak nito. Mahal na mahal ko siya, Mateo. Noong mga panahon na lagi niyang inaangad ang pagbagsak kong damdamin at kalungkutan ay labis ang saya sa puso ko. Siya lamang ang kauna-unahang nakapansin sa mga akda ko. Mas lalo pang nadagdagan ang nadarama ko sa kanya nung iligtas niya tayong lahat laban sa mga armadong lalaki. Sadyang nakamit niya ang puso ko, tol. Hindi matiyak ni Mateo ang relasyon ng dalawa. At para bang may mali kay Rosalia, pilit niyang inaalala ang pangyayari sa kainan at di niya matiyak. Subalit ang kotob niya na maikli lamang ang buhok ng nakapulang babae at damit na lumabas sa mga armadong lalaki. Subalit wala siyang masabi sapagkat si Rosalia lamang ang nag-iisang nakapulang damit sa pagkakataong iyon. Alam din ni Mateo ang hirap na pinagdaanan ni Philip dahil sa mayayamang pamilya na pinagmula ni Rosalia, maaring hamakin nila ang mababang antas sa lipunan ni Philip. Isang araw ay nakita ni Mateo si Rosalia mag-isa sa library at naisip na kausapin ito. Di na niya matiis ang mga sinasabi ng tao na ginagamit ni Philip sa Rosalia para makapag-aral sa universidad na ito na pineperahan lamang siya ni Philip. Wala kang karapatan na manghimasok sa relasyon namin. Mateo, alam ko na naiinggit ka lamang sa aming dalawa. Kung may gusto ka sa akin, pasensya na pero magantay ka muna siguro na hindi natuloy ni Roselia ang sasabihin nang biglang dumating si Philip at hinalikan siya nito. Tumitig ito kay Mateo at napabuntong hininga. Mateo, ano naman ngayon kung mayaman si Rosalia? Nagmamahalan kaming dalawa. Maging patas tayo sa isa't isa at pagkakataon ko naman na hindi making sa magandang payo. Gaya ng ginawa mo sa akin noon na hindi pakikinig sa akin. Huminto muna saglit si Philip at hinalikan ang mga hibla ng buhok ni Rosalia. Samantala naman, si Mateo,
ay nanigas sa mga nasambit ni Philip. Patawad, Mateo, pero ang pinagkaiba natin ngayon ay kasama ko ang mahal ko kahit hindi ako nakinig sa'yo. Hindi ako isang duwag at gagawin ko ang lahat para sa aking first love. Nawala sa wisyo si Mateo at sinigawan ng lumuluhang si Anesha. Dalian natin, Anesha. Kung ayaw mo na mahuli pa ang lahat. Mabilisang umalis sina Mateo at Anesha sa lugar na iyon at matuling nagmamaneho si Mateo para maabutan ng pinsan ni Anesha. Sobra ang gulat. Ang pag-aalala ni Mateo nang malaman na naaksidente sa elevator si Philip at may gustong manakit sa kanya. Dinala niya ang duguan at puno ng pinsalang katawan ni Philip sa isa sa kanyang exclusive townhouse na may renovated at high advanced medical equipment sa pag-asang magamot si Philip. Ginawa ni Mateo ang lahat upang maghilom ang mga durog na buto at mga tissue sa katawan ni Mateo. Subalit malaki ang pinsala na nagawa ng pagkakauntog ng ulo ni Philip. Sa awa at tulong ng Panginoon ay nalagpasan ni Philip ang unos at dagok. Subalit dahil dito ay nakomato si Philip at hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Nais niyang ipaghiganti ang nangyari kay Philip. Subalit matindi ang mga paninira kay Philip sa buong online. Kaya naman, may nabuti na lang na itago na muna niya ito at aantaying lubusang gumaling si Philip bago siya kumilos at handa siyang labanan at pabagsakin ng mga sumira sa buhay ng matalik niyang kaibigan. Malapit na tayo sa tahanan ko, Anesha. Hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala si Anesha sa nalaman niya at nagkaroon ng bagong sibol sa kanyang puso. Mabilisang hininto sa may pader ng kanyang tahanan ang sasakyan at doon napansinin na Mateo at Anesha ang tatlong lalaki kasama ang pinsan ni Anesha na dali-dali bumaba sa sasakyan nila. Laking gulat ni Mateo nang walang pag-aalinlangan sa Anesha ay lumabas ng sasakyan at umikot patalikod sa may bigay ng matinding sipa sa panga ng isang lalaki na ikinabagsak nito. Nakanganga ng labis si Mateo at napailing-iling dahil parang walang iniindang sakit sa katawan si Anesha. Gulat na mura ni Luis. Pinsan ni Anesha at dali-daling pumasok sa loob ng tahanan ni Mateo nang hingi ng password ng pintuan subalit alam na ito ni Luis kaya naman ay nakapasok agad siya. Samantala, ang isang lalaki naman ay tinutukan ng armas. Si Anesha. Subalit yumuko at pagulong na sumipa si Anesha sa sikmura ng lalaki at pinigyan niya ito ng matinding suntok sa panga na ikinatalsik nito at nawalan din ito ng malay. Hindi alam ni Mateo subalit na ipaghahambing niya si Anesha sa taong nagligtas sa kanila ni Philip. Ilang taon na nakalipas. Pasensya na, Anesha. Ikaw na ang bahala at hinang-hina na ako. Di ko na kaya. Tumango si Anesha sa kanya at dire-diretsong pumasok sa bahay niya. Napasandal na lamang si Mateo sa kanya at di na kinaya pa ang sakit at napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Naabutan ni Anesha si Luis sa bandang pasilyo, patungo sa kwarto ni Perseus at dali-daling nilapitan si Luis. Subalit, binigyan siya ni Luis ng isang suntok sa sekmura na nagpaluhod kay Anesha. Ay, Ensan, dapat hindi ka na nakialam pa sa gulong ito. Binigyan ni Luis si Anesha ng madilim na ngiti at inilabas ang nakatagong malaking patalim. Mabilis na ituturok nito ang dulo ng patalim sa mga mata ni Anesha. Bigla nitong inipit ang mga binti at paikot na ibinagsak si Luis sa sahig. Papaano? Walang pag-aalinlangan na sinuntok ni Anesha ang bandang parte kung saan ang kid ni Luis at nadawal ito ng dugo at naglaway ang bibig. Kinuha ni Anesha ang kutsilyo at ang itinatagong armas ni Luis at iniwan ang wala ng malay na si Luis. May pagkakataon siyang armasin ako pero patalim ang ginamit niya. Dahil kay Philip ko gagamitan yon. Subalit hindi ko na pala magagamit. Tulad ko ay malahalimo ka din pala, Anisha. Nagulat si Anisha kay Luis dahil nakakapagsalita pa ito. Subalit nang lapitan niya ito ay tuluyan nang nawalan ng malay ito. Kinuha ni Anisha ang mga kortina at unti-unting itinali sa walang malay na si Luis upang mapanatag na ng lubusan si Anisha. Sa harapan ng silid kung nasaan nakalagay ang malaking salitang patient sa pintuan ay kinakabahan ng lubusan si Anesha dahil makikita na niya
ang buhay na katawan ni Precious. Binuksan niya ang pintuan at tumambad sa kanya ang isang napakagwapong lalaki na nakahiga sa isang kama at may nakalambiti na dextrose sa katawan. Napakaamo na mukha nito at napakapayapa ng lahat. Nilapitan ni Anesha si Precious at hinawakan ang ulo nito. Naluluha ang mga mata ni Anesha sapagkat di niya kaya ang mga dinanas ni Precious. Hindi na inilapa ni Anesha ang sakit sa katawan at umupo sa tabi ni Precious. Precious? Bulong ni Anesha ng ilang saglit ay biglang bumukas ang mga mata ni Precious at lumingon ito sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ni Anesha sa takot at pagkakagulat. Tumitig ito sa kanya at makikitaan ang mga pagkakalito sa mga mata ni Precious. Biglang bumangon si Precious at ibinuka ang nanghihinang mga labi. Anesha. Pagkatapos ay muling bumagsak ito na nasalo naman ni Anesha. Hinalikan ni Anesha ang pisngi ng muling walang malay na si Precious. I'm here, Precious.